Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit napakasulit bilhin nitong bagong labas at sobrang sulit na tablet ngayon ni Oppo, which is the Oppo Pad SE. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, ito na yung perfect time bumili nitong Oppo Pad SE kasi ngayong payday sale, nag-sale na naman po ang Oppo netong napakamurang tablet nila. So as you can see, meron tayong case, nasa case siya, free case po ito. And I think ngayon din dito sa official store nila, check natin kung free pa yung case Kasi nung nabili ko to nung December, may free case talaga to. So wait lang, check natin mga idol. So sad to say, wala na yung free case niya pero balay natin magkaroon pa siya. Meron nakikita ko sa mga review or sa mga nila is may free case pa naman. So tingnan na lang natin Again, bago nyo to bilhin, tingnan nyo kung may free case. Pero itong nabili natin is may free case siya. Ayan. Mas mahal nga lang siya nung binili kong compare ngayon. Mas mura na siya mga ka-J-Vlog. Kaya siguro dahil wala na yung case, mas mura na siya. Pero ito yung itsura ng Oppo Pad SE mga idol. Ang hirap tanggalin na itong sticker na to. Pero useless naman itong sticker na to. Pwede nyo naman siya alisin. Pero mahirap lang. Parang mayroong natitirang residue. So ito na yung Oppo Pad SE mga ka-J-Vlog dito sa online platform natin, sa official store ni Oppo sa online. Again, official store po to ni Oppo. Pwede nyo lang makuha ng for as low as 6,000 pesos itong Oppo Pad SE. That is yung Starlight Silver nila. So usually ang range ng kanyang presyo is 6 to 8,000 pesos. Again, depende sa sale. Pero ang SRP nito I think nasa 10,000 pesos. And this is the 4GB, 128GB of internal storage ng Oppo Pad SE. So dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng 5 reason kung bakit maganda rin. Sulit din i-purchase itong Oppo Pad SE kasi marami ring mga consumers natin ang naghahanap ng mura at bagsak presyo na tablet na pwede lang ma-purchase ngayong 2026. So again dito lang kayo bibili. Sa mall, mahal to. Itong Oppo Pad SE, SRP to. Pero dito sa ating view products, dito sa product link natin dito, mura at bagsak presyo lang itong Oppo Pad SE mga ka-J-Vlog. At syempre, meron pang additional special voucher pag dito kayo bumili sa ating product link. So, additional, I think nasa 1,000 to 1,500 pesos yung discount nyo. Depende na lang sa account nyo. Pero malaking discount yan. Bukod yan doon sa sale price niya sa online. So again, official store po ni Oppo yung nasa ating product link. Napakalaking discount ang pwede nyo makuha. First reason natin why you should buy this Oppo Pad SE is yung kanyang display. Napakalaki ng display na ito mga ka-J-Vlog. 11 inches. So yan siya, 11 inches na tablet with IPS LCD display, 9:3 screen refresh rate at na beyond 1080p ang resolution nito. 1200 resolution siya mga ka-J-Vlog. Biruin mo sa price tag na 6 to 8,000 pesos. Meron ka ng tablet na napakalaki. Perfect na perfect yung screen size niya sa mga kunyari bibigyan nyo sa anak nyo, di ba? Napakagandang tablet nito mga ka-J-Vlog. Napaka-smooth din ng response niya pag nagsaswipe kayo. And meron siyang kid space dito. Usually kasi fino-focus ang tablet binibigay sa mga anak nila kaya may kid space dito. Maganda rin dito manood dahil napakalaki ng screen. And beyond, ito pa maganda doon, beyond 1080p pa ang resolution niya. So 1200 resolution ang mo-offer nitong Oppo Pad SE mga ka-J-Vlog. Kaya kung naghanap kayo ng bagsak presyo na tablet na merong magandang display, ito yung first reason natin why you should buy this tablet. Meron siyang gorgeous display quality. So second reason why you should buy this tablet is of course yung processor. Malakas yung processor nito compared doon sa medyo tough competition niya yung Infinix Xpad 20. I think yung Infinix Xpad 20 nasa MediaTek Helio G88 yun. Ito mga ka-J-Vlog, MediaTek Helio G100. So 6 nanometer processor, 2.2 GHz octa-core and Mali G57 ang kanyang GPU. So yung G100 ay several times ko na na-test yan sa gaming at napaka-solid ng gaming performance yan. At equip yan dito sa Oppo Pad SE. So na-appreciate ko si Oppo na usually ang ino-offer talaga nilang mga, what do you call this one, mga chipset, mapa-tablet or smartphone is Qualcomm Snapdragon. Which is karamihan talaga ng mga consumers natin piniprefer ang Qualcomm Snapdragon chipset ngayon. Pero ito mga ka-J-Vlog, napaka-solid netong si Oppo Pad SE. Na-try ko na maglaro rin dito and so far so good ang performance niya. Kumbaga, mabilis yung tablet tas ang laki ng display. Tingnan nyo naman, pag maglalaro kayo dito, sobrang solid. Ang laki ng space for gaming. Pag naglalaro kayo sa ML, malaki yung mapa. Kumbaga,
Eh syempre pag sa COD, mga naglalaro ng mga five fingers, ma-enjoy nyo dito sa Oppo Pad SE. So when it comes sa weight niya, in fairness, lightweight din naman itong tablet na to, kaya very comfortable maglaro rin dito sa device na to kahit na nagsi-COD kayo or ML. All goods naman siya, hindi siya mabigat even though meron siya malaking battery capacity. So again, ito yung third reason natin why you should buy this tablet, yung battery performance na ito. Ito almost, standby time, usapan standby time. Parang last na charge ko dito, New Year, 1% na lang mga idol, nandun pa rin, nananatili pa rin yung 1%. Ito, ganun ka-solid yung standby time. Akala ko nga lobat to nagulat ako may 1% pa siya. Kasi last na charge ko dito si December ata yun, yes. Pero ngayon, January 15, 15 na, buhay pa rin siya or meron pa rin siya battery capacity. So, napaka-solid ng standby time nito. Ang tagal malobat nito kasi malaki yung battery capacity niya sa 9,340 mAh battery capacity. And good news naman dito sa Oppo Pad SE, meron siyang charging rate na 33 watts. Pero meron tayong konting bad news dahil ang bad news nito is wala po tong charger out of the box. Ginaya nila ang Samsung na hindi po nag-offer ng charger out of the box. I think sa tablet lang naman kasi sa mga smartphones, meron pa rin naman charger yung Oppo. Dito sa tablet nila wala, slim box to. Pero no worries, magre-recommend tayo ng mga murang charger dito sa ating View products. Maglalagay ako ng Anker, Ugreen at Romo sa mga charger dyan na 20 watts or 30 watts, nasa around 500 pesos lang. So wag na kayong bumili ng mga branded neto mga to kasi usually yung mga charger neto medyo mahal compared dito sa mga in-offer natin na third party original brand. Diyan lang kayo bibili sa ating View products mga ka-J-Vlog ng mga charger din, maglalagay din po ako dyan. So nakakatuwa na meron siyang charging rate na mabilis. Pero 9,300 kung ite-turn mo sa 33 watts, siguro mga 2 hours. Siguro tansya ko 2 hours. Kasi laki ng battery capacity niya. Pero charging rate, mabilis na yung mag-charge yun mga ka-J-Vlog And yun, may enjoy nyo yung malaking battery kapag maglalaro kayo or manonood ng movies. Talagang pang matagalan yung battery capacity nito. And yan naman talaga ang dapat nating hinahanap sa tablet. Merong malaking or magandang battery capacity. And when it comes sa camera niya, asahan nyo na low quality lang ang camera nitong Oppo Pad SE. Na usually yan din naman ang nakikita natin sa mga budget tablet smartphones ngayon na hindi maganda talaga ang quality ng mga cameras nila. At ang fourth reason natin why you should buy this tablet is of course yung kanyang speakers. Napaka-solid ng speakers nito dahil meron siyang quad stereo speakers mga ka-J-Vlog. 1, 2, 3, 4. So, yung labas ng loudness nito, balance siya. Napakaganda ng sound quality niya, buong-buo yung bass quality nitong Oppo Pad SE. Kaya pag maglalaro kayo dito or manonood, talagang ma-feel nyo yung intense ng nilalaro nyo or pinapanood nyo. And yan rin naman talaga dapat ang tinitingnan natin or binibili natin sa tablet. Merong magandang speakers para ma-enjoy naman natin ito gamitin. Next mga ka-J-Vlog, or the final reason why you should buy this tablet is of course yung kanyang price. Dahil ito ay isa sa pinakamura na tablet na pwede nyo mabili ngayong 2026. So, nung 2025, mas mahal siya. I think nabili ko to ng around 7,000 plus. Pero ngayon 2026, mas pinamura pa nila to. Kumbaga mga ka-J-Vlog, 6,000 pesos pwede nyo siya mabili ng mura pa. 'Di ba? So, nung New Year, nagbalik to sa SRP niya na 9 to 10,000 pesos. Again, ang sinasabi ko, for as low as 6,000 pesos, pwede siya makuha. So, ganyan yung range niya. 6, 7, 8, 9, usually ganyan ang range ng Oppo Pad SE. Kaya, mura pa rin naman mga idol kasi marami rin naman siyang mga specs na maganda for its price. Tulad na lang ng large display, 11 inches, napakalaking battery capacity. Usually, mga ibang kalaban nito na tablet, ang battery capacity lang nasa 7K, 8K. Ito, 9,000 mAh battery capacity. And of course, solid nits of brightness. Napakataas din ng brightness nitong tablet na to. Kumbaga, when buying a tablet talaga, ang main focus ng mga brands is display. Kasi yan talaga ang binibili nyo sa tablet, yung merong malaking display. And syempre, ini-improve nila or in-enhance nila yan compare sa mga smartphones. Usually talaga, 1200 resolution na nakikita natin sa mga tablet device na meron dito sa Oppo Pad SE. So again, mga ka-J-Vlog, isa to sa pinakamura na tablet na pwede nyo ma-purchase ngayon 2026. At yun yung ating 5 reason kung bakit magandang bilhin itong si Oppo Pad SE. Huwag na kayo magdalawang isip pa.
Napaka-solid ng processor na ito, mabilis, pwede pang gaming, pwede sa lahat ng consumers, kumbaga all-rounder itong tablet na to. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili ng Oppo Pad SE, grab nyo na yung chance na makuha to ng sobrang mura dito sa ating View products. So again, pag clinic nyo itong View products natin, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos.